At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po si Spoilers Chapter 1183. So tignan na natin kung ano-ano yung mga naganap nga rito at ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa village kung saan lumabas itong si Godray Zaza. Dahil dito ay dumating na nga itong si Sanji, so ang bilis ni Sanji at sa pagdating ni Sanji dyan sa village ay dali-dali ay kinalaban niya na nga at inatake itong si Godray Zaza. So para nga tulungan yung mga bata. At now ay pagkatapos nga rito ay biglang talo naman dito yan sa side na nila Prince Loki at saka nga nito ng Ragnir dahil eto patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban dito kay Imo-sama. So katulad nga sa binigay na hint, patuloy yung paglalaban ng dalawa na nga na to, pero sa pagkakataon na nga na to ay sinabi na nga ni Imo-sama na etong si Nidhogg pati na etong si Nika pareha silang mamamatay ng katulad sa nangyari kay Dozan. At so ayan nagkaroon na naman ng panibagong karakter dito, pero mamaya tayo guys magbibigay ng mga feedback pa o na reaction sa mga kaganapan nga rito. Ituloy muna natin yan at ito nga pagkatapos rito sa pagsabi ni Imo-sama na mamamatay itong si Nika at saka nga si Nidhogg ay biglang talo na dito yan sa flashback na ni Brook at saka nga ni Gunko. At eto talo niyan dito muna kay Brook dahil dito sinasabi na makikita na o marireveal na itong mukha ni Brook. At pagkatapos nga sa pagre-reveal ng mukha ni Brook ay dito na nga nabanggit ngayon na etong si Brook ay dating nakatira siya sa may kingdom na kung tawagin ay Esperia at may kita nga dyan 20 years old pa lang itong si Brook. Pero kasama nga sa kingdom na to ay eto na nga si Gunko na 7 years old pa lang siya. So ayun, tama yung binigay na hula dun sa hint na binigay sa atin na yung bote tas pangalan Esperia. Esperia nga talaga yung pangalan ng homeland nito ni Brook at saka nga ni Gunko. But anyways ay pagkatapos nga nito ay dito na nga sinabi na isang araw ay may gangster na umatake sa Queen, pero dali-dali etong si Brook ay kinalaban niya etong gangster na to at tinalo etong gangster pati na yung buong sindikato. At dito na nga ngayon ni-reveal na etong si Brook pala dati leader siya dyan sa kingdom nila sa grupo na tinatawag na Battle Convoy ng Esperia. At eto nga sinasabi na talagang sikat na sikat etong si Brook dyan sa kingdom nila, pero hindi siya ganun kasikat na ang katulad na lang sa kanilang reyna na ang pangalan naman ay si Queen Candle. So ito medyo interesting kasi itong si Queen Candle pala ay dating leader naman yan ng defense convoy ng Esperia. So ito matindi, itong si Brook yung leader ng battle convoy ng Esperia. Tapos malalaman natin na itong Reyna pala siya yung former o yung dating leader naman ng defense convoy ng Esperia. So kaya nga ang tanong rito ng One Piece community natin, may connection ba o may relasyon ba itong si Brook at saka nga itong Reyna ng Esperia? At yun pala, itong Reyna ng Esperia ay siyempre masasabi natin na yan na yung nanay ni Gunko. Pero ayan ay bago tayo matapos ay punta muna tayo dito sa laban ni Imo at saka nga nito ni Prince Loki. So dito ay nabanggit nga nito ni Imo-sama na mamamatay itong si Nidhogg at saka nga si Nika katulad na lang sa nangyari kay Dozan. So yun siyempre marami nag-react nga rito, tinatanong kung sino na naman yung Dozan na character na yan. So ito marami nag-a-arise ng mga speculation nga na baka yung Dozan na character na yan may kinalaman yan siyempre kay Imo-sama na parang siguro dati nakaalitan yan ni Imo-sama. So dito iniisip kung itong si Imo-sama ba yung pumatay sa Dozan na yon. At ito sinasabi na baka possible rin na yung Dozan na yon ay kakampi nito ni Nidhogg at saka nga ni Nika. So kumbaga related din siya rito kay Sun God Nika at ayun parang sila yung kumalaban dito kay Imo-sama. So medyo malaki may pagkakala mo mega yung opinion o yung idea na nga na yun. Pero yun guys, kayo ba sa tingin nyo sino nga ba itong character na to at ano yung connection niya kay Imo-sama pati na dito kay Nidhogg at saka kay Sun God Nika? But anyways pagkatapos dyan ay punta naman tayo dito nga sa side na ni Sanji kasi ito parang nakakagulat to na yun nga ang akala ng lahat kakalabanin ni Sanji si Killingham. Kasi ayun si Killingham makikita nasa taas lang nito ni Reingard Zaza eh. So parang datingan nito pinapanood lang ni Killingham ito si Sanji kung paano niya labanan ito si Reingard Zaza. Pero yun ganun pa rin inaasahan na si Jinbei lalabas nga rito para tulungan si Sanji na labanan itong Diyos na to kasi nga parang di kakayanan daw mag-isa ni Sanji ito si Reingard Zaza. At ayun since natubig nga itong si Reingard Zaza kaya magandang tumapat nga raw dyan si Jinbei. Pero yun so far wala pang nababanggit na Jinbei sa spoiler natin guys. But anyways ayan nga yung mga feedback saka yung mga reaction patungkol rito sa spoiler natin. At ayan pagkatapos nga nito is yan guys hanggang dito lang itong info yung update para kay chapter 1183. At so ayan kapag may lumabas na ng mga updates o info patungkol sa chapter na to ay pe-present ko na lang kaagad sa inyo yan guys. So yan ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So yun, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun, so kita-kits tayo ulit.